Talagang gusto kong malaman ang mga pangyayari dito. Bagamat hindi na issue nga yung ng notaryo, pero dahil nga parang ikinakabit nila para kahit papano'y makahanap sila ng kahit napakalit na butas ba. Kayo daw ay ipatatawag ng korte, Gutesa and Barcoleta. Sabi naman dyan, sa pinakamabuti po kanya, hintay na lang po natin sapagkat kukuha po tayo ng permiso sa Korte Suprema. Dumating. Opo. Kung hindi darating, hindi dumating. Di ba? So hindi nyo 100% na... Wala, siyempre, tinetesting ko rin ang kanyang lakas ng loob dahil yung kanyang testimony, mabigat eh. Edi dumating. Pinesent ko. Baga tapos wala raw akong kortesiya. Ano ang pinag-uusapan natin? Yung katotohanan o courtesy? Puro courtesy. Ayaw niyang tawagin si Saldico interparliamentary courtesy. Ano ba? Ano ba importante sa iyo? Ano ang mas importante sa iyo? Yung makapagbigay ka ng kaukulang paggalang sa tao o yung accountability na hinihingi ng mamamayang Pilipino sapagkat siya tinuturo na pinagmulan lahat ng kawalang hiyaan na ito. Kukuberan mo siya ng interparliamentary courtesy. Sinabi ko sa kanya, bakit nalalabag ba yung interparliamentary courtesy kung iimbitahin natin? Hindi. Huwag mo lang isabpina. Yun. Imbitahan mo. Ito noong hindi pa siya nagre-resign as congressman. Nang hindi pa siya nagre-resign. Lahat na lang ng pang-cover ginagawa niya eh. Para lang i-discredit yung testimony ni Gutesa. Peke yung notaryo. Yung notaryo, hindi issue yun. Kahit na walang notaryo at dumating yung tao, hindi naka-notaryo yun, sukat na siya'y humarap sa kapulungan. At siya'y sumumpa. Yun na yun. At siya'y pinagtatanong ng kapulungan. Opo. Ano hahanapin mo pa ron? Hahanapin mo pa yung notaryo kahit na walang notaryo yun. Hindi na mawala yung bisa nung kanyang salaysay. Kahit punitin pa yung papel. Wala na yun kasi nagsalita na. Ba't mo na akong pupunitin? Nandun nagsabit ako na. Merong isang abogado narinig ko, Sen. Ang sinumpaan daw po ni Gutesa ay magsasabi siya ng totoo at pawang katotohanan lamang. Pero hindi daw niya sinumpaan na yung nilalaman ng kanyang Gutesa na ito bang sinusumpaan mong ito ay tama, itong laman ng iyong affidavit na ito. Kaya daw po, parang ang kanyang punto, ay yung panunumpa niya doon sa Senado, nung siya'y tanungin, ikaw ba'y nanunumpa na ang iyong sasabihin ay totoo at pawang katotohanan lamang? Pero hindi daw po kasama sa pinunumpaan niya, yung kanyang notaryo, yung kanyang affidavit, babasahin, ay kaya daw po doon sa notaryo publiko niya dapat sinumpaan yun. Na yung kanyang sinabi doon ay totoo ang sinulat niya sa notaryo. Bakit? Sinabi rin ba niya doon, ang lahat po nasasabihin ko rito, puro kasinungalingan? Sinabi ba niya? Wala naman po. Wala sinabi nga. Kaya nga. Yun lang ang katapat dun eh. Ako po ba'y nagpunta rito para magsabi ng kasinungalingan? Meron ba siya sinabi? Wala. Wala. Pinagtatanong siya. Totoo ba nga niya na ganito? Opo. Totoo ba na ganyan? Yan ang mga ano nila eh. Ano na lang yun? Palusot na lang yung mga ganun. Alibay na. Ay, nako. Well, anyway, noong isang araw siya nakita ko, ay nag-live kayo na kayo pumunta ng City Hall eh. Ano mo ba pinunta nyo? May kinalaman ata dito kay Attorney Espera? Kasi sabi, ipapatawag daw kayo ng Regional Trial Court ng Maynila eh. Totoo ba? Kagustuhan ko na makakuha sana ako ng kopya ng mga ibang mga dokumentong ni notaryo niya para maikumpara ko doon sa dokumentong ni notaryo sa kanyang sariling yung lugar na pagnunotaryo. Kaso, anong sabihan ako nung, wala pa yung judge noon kasi parang nag-attend siya ng inventaryo. Opo. Kasi parang mag-end of the month na eh, di ba? Opo. So, busy sila sa inventaryo. So, kausap ko yung clerk of court. Di bali po kanya, doon muna kayo maupo doon sa may maganda pong lugar ng court. Kasi, alam mo naman yung mga korte natin ngayon, very cramped talaga.
siguro nahihiya naman sila na hindi man lang ako makaupo sa isang medyo maayos na meron namang aircon. Ganyan. E de, sige ka, kung yan ang dinala ko ron. Doon nga, hanggang sa dumating yung judge. Nakakausap ko yung judge. Hindi kayo pinatawag, kayo ang personal na pumunta? Kasi parang ang ako dating pumunta dahil nga gusto ko ngang makakuha kung sakali, kung pwede. Okay. Kaya lang, ang nalaman ko, kasi alam ko dahil September ito, mag-e-end, ang submission ng notarial register, yung mga notaryo nila, 10 days after the end of each month. Kaya alam ko na baka wala pa. Pero ang sabi ko naman, yung mga earlier documents na. Kahit halimbawa yung Agosto, ang balak ko lang naman comparison eh. Comparison lang. Ngayon, sabi naman ng judge, ang pinakamabuti, Sen, sabi niya, hintayin na lang natin kasi pagka ganito po yung nature ng mga request, talaga pong ang Korte Suprema po inihingan na po namin ng ano. Ako kung yan ang tuntunin, pasakop tayo dyan, judge, sabi ko. Total po, kanya, pinasubmit ko na rin po na siya nung ano ba yung lugar na pinagnunotaryuhan mo, asan yung specimen ng signature mo. Sige, judge ka, ako, hintayin ko na lang yan. So nakita niya na seryoso ako na talagang gusto kong malaman ang mga pangyayari dito. Bagamat hindi na issue nga yung ng notaryo, pero dahil nga parang ikinakabit nila para kahit papano'y makahanap sila ng kahit napakaliit na butas ba. Sa kanila napakalaking bagay na eh. Alam kasi nila, meron pa tayong mga kababayan na kuminsan na naililigaw eh. Doon na lang. Parang hinahangad na lang yung konti sigurong bilang ng mga kababayan natin na pwede pa nilang mapaniwala. Kung meron pa hanggang ngayon. Well, yun po ang hindi natin alam, Sen. Ano, ha? Pero akala ko kasi may lumabas sa social media na kayo daw ay ipatatawag ng korte. Gutesa and Barcoleta. Ano, hindi gagawin ng korte yun. Ganun mo ba? Kusa ako nagpunta ron dahil gusto kong makakita ng kopya sapagkat mag-deliver ako ng privilege speech noong araw na yun. Yun palang notaryo, Sen, ay kumukuha ng notarial commission sa Regional Trial Court. Silang nagbibigay nun. Ayun pala. Kaya i-report mo yung ninotaryo mo sa loob ng isang peryodo. Halimbawa, yung 1 month. Isang buwan, Kaya lang, ang pagre-report is every first 10 days of the next month. So, kaya itong Oktubre. October 10 ang submission. Ako naman, ang pag-asa ko nga, yung comparison lang, baka meron po tayong may papaserox na, halimbawa, yung Agosto. Yung mga ano. Yung Agosto. Yung September, wag na muna kasi i-report pa lang. Kaya lang po, yung mga nauna. Kasi nagbibigay sila ng kopya eh. Sabi naman ng judge, sa pinakamabuti po kanya hintay na lang po natin sapagkat kukuha po tayo ng permiso sa Korte Suprema. Ayun pala. Okay naman sa akin yun, Jen. Yung abogado na yun, Sen, parang hindi pa nagpakita, hindi pa yata lumabas After na sabihin, hindi ako nagnotaryo yan. Wala na sumunod na mensahe, di ba? Hindi man lang siya in-interview, no? Wala po Ayaw din naman ipatawag ng Blue Ribbon kasi lilihis kami. Ganon. Ang gusto nila yung inaasahan nilang makabubuti sa gusto nilang proteksyonan. Ako po. Hindi, kasi bagay sila naman ang nagpalaki nun eh. Di ba? Kaya ang tinatanong, ano bang pinaka-importante sa inyo? Yung notaryo o yung nilalaman ng kanyang salaysay? Di ba? Nandun naman sa sarap nyo eh. Sumumpa din siya sa inyo eh. Sa mga tweet, mas napabuti pa nga eh. Binasa pa niya. Kaso nga, napagkamalan pa akong kinukots ko sapagkat napansin ko, teka muna, meron kang hindi nababasa eh. Di ba? So, kinakailangan ko pang ipaliwanag na nung nagbabasa po si Gutesa, sinusundan po namin. 4 kami na merong kopya na original. Yung isang kopya, binigay ko sa chairman, Senator Ping Lacson. Yung isa, binigay ko kay Senate President Tito Soto. Yung isa, binigay ko sa katabi ko, Senator Erwin. Erwin Tulfo. Hindi, Sherwin Gatchalian. Ngayon, nung nagbabasa na, binabasa niya na yung salaysay, alam ko sinusundan naming lahat. Ako sinusundan ko eh. Alam ko sinusundan ni Chairman Ping at si SP Soto.
Kaya nung tumayo ako, hindi sila kumibo. Alam din nila na may nalaktawan na siya. Ngayon, nalaktawan na naman yung sumunod. Kaya, teka muna kako, teka muna. Isipin mo yung una, isang linya. Nung pangalawa, dalawa na eh. Hindi siya mare-record properly kung hindi mo ipo-point out. Opo. Kasi po kanya itong binabasa ko, yung Xerox eh. Kaya mayroong patid sa baba. So, ang ginawa ko, pinigay ko na muna sa kanya yung original para yun ang basahin niya. Sana pala, Sen. Kino-coach ko raw. Ang ginawa nyo noon ay, sabihin mo nga kung bakit tayo, ano ba? Kasi parang on record lagi eh. For the record, for the record, Your Honor. Di ba sa korte ganun, diba? Anong, bakit tayo tumigil? Sabihin niya, kasi po, hindi ko... Nalalaktawan po yung ganito, yung ganyan. Well, nangyari na po yun. Masyado na magpapaka-technical eh. Alam ko na mga apat kaming sinusundan namin eh. Yung binabasa niya eh. Sa kanya yun eh. Galing sa kanya eh. Original, apat ang binigay niya sa akin. Hindi, nagpatibay pa ng hinala tuloy ng iba na kino-coach nyo. Kasi nung tinanong si chairman, balita po, kayo na po ang maghatol, mga kababayan, sa inyo po nakita. Yun na nga yung ko nga sa kanya eh. Parang sinabi, ang sinabi, your guess is as good as mine. Samantalang alam niya, binabasa namin pare-pareho. Hindi niya pinabulaanan, pero parang sinabi niya, kinotes nga. Nakikita naman ninyo. Ako na ipaliliwanag kung mabuti, pero sila, takipan ng takipan. Pasaring ng pasaring, di ba?